Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo sa pagkikita ni Don Facundo at ni Ramon Montenegro. Binayaran na ni Don Facundo si Ramon Montenegro sa perang inutang nito. Dito nga ay inilabas lahat ni Don Facundo sa harap ni Ramon Montenegro ang lahat ng diamante at droga na nadiskarte nila sa pagbebenta ng droga. Napansin nga ni Ramon Montenegro na kulang ang pera at halaga na ibinibigay sa kanya ni Don Facundo, kaya humugot agad ng baril si Ramon Montenegro at tinutok ito kay Don Facundo. Galit na nagwika si Ramon Montenegro. Sabihin mo ang totoo, saan mo ginamit ang pera ko? Samantala, sa hideout nila Primo ay bigla na lang silang sinugod ng mga Red Phoenix kasama itong si Lucio. Pinagbabaril nila Lucio ang bahay nila Primo. Nagwika si Lucio ng Happy New Year. Gulat na gulat nga sila Primo sa sunod-sunod na putukan ng baril. Dito nga ay napagtanto nila Primo na sila ang target ng mga ito. Napansin ni Primo ang isa sa sumugod sa kanila. Nakita ni Primo itong si Lucio. Nagwika si Lucio, "Primo, hindi ka mamatay-matay." Tumugon naman si Primo, "Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin." Agad namang nagwika si Lucio, "Dadalhin ko ang impyerno sa'yo para mamatay ka na." Nagsabayan silang lahat sa pagbabarilan. Pinaulanan ng bala ng mga Red Phoenix ang grupo nila Primo. Hindi naman nagpatalo si Primo at si Amanda. Sa kabilang banda, ito na nga ang kasalang pinakahihintay ni David. Habang nag-aantay si David sa pagdating ni Senyorita Catherine, lumabas muna si David. Nakasalubong ni David si Olga. Nagsabi si David kay Olga, "Nakipagpatayan ako para lang mangyari tong araw na to sa bahay ng mga dimagiba." Nagkaroon ng pag-uusap si Marites at si Camille. Humingi ng tawad si Marites kay Camille dahil napabilang si Camille sa magulong pamilya nila. Nagwika si Marites, "Pasensya ka na, ganitong pamilya ang pinasok mo." Yumakap naman si Marites kay Camille, ganun din itong si Camille. Pagtapos ng pag-uusap ni Marites at Camille, nagkalkal si Camille sa gamit ni David at sa hindi inaasahan ay nakita ni Camille ang wedding invitation nitong si David. Agad-agad namang umalis si Camille para puntahan ang lugar kung saan ikakasal itong si David. Wasak na wasak ang puso ni Camille. Nakarating nga sa simbahan si Camille. Kitang-kita ni Camille ang mukha ni David sa harap ng altar. Agad din namang nakita ni David si Camille. Dinala ni David si Camille sa likod ng simbahan. Walang awang sinaktan ni David si Camille. Iyak ng iyak si Camille. Galit na nagsabi ito, "Bakit pakakasalan mo yung babaeng yon, samantalang buntis na ako?" Galit na sumagot si David, "Anong ginagawa mo dito? Ginagawa ko lang kung anong ang tama, kung saan magiging maganda ang buhay ko." Sumagot si Camille, "Sasabihin ko sa kanila ang totoo." Galit na galit si David. Pinigilan ni David si Camille. Sinuntok ni David ang tiyan ni Camille. Agad namang natumba si Camille. Iniwan ni David si Camille. Pinilit ni Camille tumayo. Nagpunta si Camille sa harap ng simbahan. Kinatok ni Camille ang pinto. Habang nag-uumpisa ang seremonyas ng kasal,
Hindi mapigilan ni Senyorita Catherine na mapalingon sa pinto. Nagbabakasakali na iligtas siya ng lolo niya. Sa labas ng simbahan, nagpupumilit si Camille. Sinubukang tutulan ni Camille ang kasal ni David, pero sarado na ang pinto at hindi siya naririnig ng nasa loob. Sumakit ang tiyan ni Camille at tuluyang nalaglag sa hagdan ng simbahan. Duguan si Camille. Sa sugalan naman, kung nasaan sila Tanggol. Ginustong isugal ni Tanggol ang diamanteng hawak nila. Dahil sa laking halaga ng diamante, tumayo ang matabang babae at nagtanong sa lahat kung sino ang gustong lumaban. At ang taya ay ang napakamahal na diamante. Dumating ang isang magandang babae. Tumugon ito sa matabang babae. Ako ang uupo. Napatingin si Tanggol sa magandang babae. Sa pag-upo ng babae, tinaya nito ang kotse ng babae na nagkakahalaga ng 19 milyon. Nagsimula na nga ang sugal at si Tanggol ang bangka. Magsimula na din si Oweng na gumapang sa ilalim ng mesa para iabot kay Tanggol ang baraha. Buong akala ng kalaban nila na maswerte lang si Tanggol sa sugal. Ang hindi nila alam ay dinadaya na sila ni Tanggol. Nagtataka na nga ang lahat ng kalaban nitong si Tanggol kung bakit sunod-sunod ang panalo ni Tanggol. Halos limasin na ni Tanggol lahat ng pera ng kalaban niya. Maging ang kotse nga ng bagong karakter na babae ay napasa kamay na nila Tanggol. Tuwang-tuwa nga ang grupo nila Tanggol dahil marami silang mauuwing pera. Bit-bit pa nilang pauwi ang diamante dahil sa pandaraya nila. Hindi naman matanggap ng magandang babae na gano'n na lang siya natalo nitong si Tanggol. Pinagbintangan ng babae si Tanggol na nandadaya sa sugal, pero tinanggi yun ni Tanggol. Kaya naman naiuwi nila Tanggol ang sasakyan ng dalaga. Nagwika ang dalaga na magtutuos muli sila sa iba pang pagkakataon at maswerte daw si Tanggol dahil nanalo ito ngayon. Pero hindi pa huli ang lahat dahil magkikita ulit sila para sa rematch. Masayang masaya lahat ng kaibigan ni Tanggol. Naisip ni Tanggol na itabi sa ibang lugar ang napanalunan nilang sports car dahil baka makahalata daw sila Supremo kung bakit biglang nagkaroon ng sasakyan si Tanggol at baka usisain pa nila Supremo ang mga dala nila. Kaya naman nagdesisyon sila Tanggol na itago muna nila kung saan man ang kayamanan nila ngayon para hindi maghinala ang mga ito. Wala ngang kamalay-malay ang grupo nila Tanggol na nilusob na sila Primo ng mga Red Phoenix kasama si Lucio. Tuloy-tuloy na kaya ang pagyaman ni Tanggol? Ano kaya ang koneksyon ng bagong karakter sa pagyaman ni Tanggol? Yan nga ang mga kaganapan dito sa FPJ's Batang Quiapo. Kaya tumutok lang sa FPJ's Batang Quiapo.